Itong video na to ay related sa automatic at yung question niya is kung nasa stoplight, okay lang bang nakadrive habang naka-handbrake? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at ito sagot na naman tayo ng question na related sa automatic. Tong video na to ay para sa mga new car owner, new driver o yung mga mag-aaral pa lang ng automatic. At yun nga yung tanong niya sa atin okay lang bang nasa drive? So pag nasa drive kasi yung ating cambio, ibig sabihin pwedeng umabante yan. Okay. Then yung handbrake, so sabihin natin siya yung diangat na pumipigil para umabante yung sasakyan. So pwede ba yon? Technically, pwede naman. Pero, hindi siya safe. Yan. Kasi ganito yan mga paps, So, pag nasa drive tayo, yung sasakyan natin, gusto niyang umabante. 'Di ba? Now, ang problema kasi, o ang difference kasi ng foot brake, so yung inaapakan natin na preno, at yung handbrake, yung foot brake kasi, o yung ating preno, pag inapakan natin yan, 4 na gulong ang nakahinto or hindi iikot. So nakadistribute yung brake doon sa 4 na gulong. So hindi talaga yan tatakbo pag nakaapak tayo. Now, ang problema kasi with handbrake, okay? Normally, ang pinipigilan lang tumakbo niyan is yung ating rear na gulong. So 2 gulong lang ang hindi aabante o hindi iikot. So ang senaryo dyan, kung mas malakas ang inyong makina compare sa inyong handbrake, so may possibility umabante yan. So hindi siya safe. Okay? Although, yun nga, kung malakas naman yung inyong handbrake, pwedeng hindi naman talaga nga umandar yan. Pero hindi nga talaga siya safe. Okay? So, on the idea mga paps, kung kayo ay nasa traffic light, okay, na kayo ay nasa traffic light, okay lang naman na nasa drive, apakan ninyo yung preno. Yan. So, ito yung personal rules ko kasi dyan eh. Kung yung traffic light, alam ko na less than a minute lang naman yung kanyang stop. So, I preferred na naka-stay lang yung pa ako sa preno, then naka-drive ako. Pero, ito, kung alam ko yung traffic light is more than a minute, halimbawa, 2 minuto, I preferred na ilagay sa neutral, then itaas yung handbrake. Ang idea ko naman doon, para naman makapagpahinga yung pa ako. Yan, kumbaga, makapag relax din naman, 'di ba? Kasi ang ang problema diyan, yung halimbawa, uugaliin nyo naman na kada hinto, neutral, handbrake. Ang tendency kasi niyan, may possibility mabilis din mai-stress up yung inyong shifter o yung pwedeng masira dyan na mauna, yung shifter bushing. So pwedeng kumalas yun. Kaka-adjust ninyo. So may mga possibility yan, yung mga mahilig magpapakialam ng kanilang cambio, hindi nagtatagal. So yung iba naka-stay sa park, hindi na matanggal doon. Yung iba naman naka-stay lang sa neutral o nasa drive, hindi mag-start. So yun yung nagiging problema kung paulit-ulit nyo namang ginagalaw yung inyong shifter or masyadong maraming movement ng shifter. O ito pa nga minsan pa nga may mga nakikita pa ako sa mga traffic light. Yan, yung mga nagdadrive ng automatic. Habang naghihintay ng traffic light na mag-go, nilalagay sa park yung kanilang shifter. Kasi mahalata mo naman yan pag naka-drive, syempre umaabante, 'di ba? Tapos huminto. Mahalata mong nilalagay nila sa park kasi dumadaan sa reverse, so umiilaw yung kanilang yung ilaw na pa sa likod. Okay, yung rear light nila. So yung yung white na light nakikita nyo Then pag aabante na makita mo iilaw ulit yung kanilang yung kanilang ilaw na paatras.
So ibig sabihin from park going to drive. Mali rin yung ganong yung ganong klase ng scenario. Kasi ang problema diyan, kung paulit-ulit yung gagawin yan, lalong mai-stress up yung inyong shifter. Okay, kasi kaya nyo imagine from drive, dadaan ka ng neutral, dadaan ka ng reverse, tas park. Tas para paabante mo ulit from park, reverse, neutral, and drive. So napakaraming movement ng ating shifter, no? Unlike kasi nung, halimbawa, huminto, traffic light, o drive, neutral, handbrake, tapos isang movement lang yung ating shifter. Papaabantihin mo, ibaba mo lang, neutral to drive, baba ng handbrake, tapos aabante na. So ganun lang yung sistema, no? Pero again, yun, kayo create some rules, no? Wala namang masisira yan kung sakali mang nakadrive, tapos naka-stay yung paa ninyo sa brake pedal, wala namang problema rin yun. Di naman mag-overheat yan dahil sa ganyan. So kung sakali man, no, kung ako, para sa akin, yung makapagpahinga yung paa, yun talaga yun. Para sa akin yun yung pinaka bottom line dyan. Yung makapagpahinga yung paa natin na hindi naman lagi nakaapak sa preno. Kasi totoo lang, nakakapagod, no, yung nakaabang yung paa mo sa preno. At may possibility pa na pag masyadong matagal na yung apak mo sa preno, it's either sobrang bigat ng apak mo or gagaan. So pag gumaan yan, may possibility umaban yung sasakyan mo. Pag sobrang bigat naman ng apak mo, pwedeng magkaroon ka ng problema sa brakes mo. Pwedeng tumagas yan. So masira yung mga ring dyan, yung mga goma. Kasi nga, nasobrahan na sa apak. So magtatagas, no? So syempre dapat soft lang tayo sa apak, 'di ba? Hindi naman pwedeng ilalagay natin yung buong bigat natin diyan. So ganun yung pinaka-idea, no? Kaya para sa akin, okay lang naman na neutral and handbrake. Then, yun. Isang problema rin kasi pag naka-drive tayo tapos naka-handbrake tayo, may possibility talagang umandar 'yan. Okay? Kasi hindi enough yung power ng handbrake para pahintuin talaga yung sasakyan na gustong umabante. Yan yung scenario dyan. And may mga pagkakataon na pag maluwag na rin kasi yung ating handbrake, hindi niya na rin ganun kagandang napipigilan yung pag-abante ng sasakyan. Lalo na kung nakadrive. Kaya nga bisan mapapansin ninyo, di ba, yung mga sasakyan, napapabayaan ka, naka-handbrake pero umaabante pa rin basta ginagasan. Medyo pigil lang yung takbo, pero umaabante. Yan. Kasi nga, malakas talaga yung makina compare naman dun sa handbrake. Kung talagang pipiliting umandar, may possibility umandar. Okay? So yun mga paps, no, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards automatic and neutral and park or drive or handbrake. Sana may napulot kayong kahit konti, at kung may mga tanong kayo na related sa automatic, i-comment nyo na lang para masagot din natin. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.